Yo, what's up mga ka-idol? George Kiano here, the Carlon Expert. Tamang-tama, napakaganda po ng ating content. Okay? At itong video ito ay matagal nyo nang inaabangan, matagal nyo nang hinahanap, at kung sakaling mapanood mo ito hanggang dulo, talagang mag enjoy ka mga ka-idol. Dahil ang topic natin ay tungkol po sa Chinese cars. Ano ba ang positive at negative? At kung sakaling pabili ka ng bagong sasakyan, kinukonsider mo ang Chinese cars, ito na ang video para sa inyo na makapag-decide po kayo ng maayos. Okay? So disclaimer lang mga ka-idol, lahat ng sasabihin ko ay based lang po sa aking experience. Okay? At syempre, konting knowledge dahil ako ay galing po sa automotive industry. Okay? So I remember way back 90s, no? As you remember itong mga Korean brands, no? Who knows na ang Korean brands ay sobrang progressive ngayon. Na noon ay sobrang underdog. Walang naniniwala. Parang quality rin po ng Chinese. Di ba? Walang naniniwala sa Hyundai, Kia, Daewoo, Sangyong. Di ba? But, nung pina-introduce nila or inintroduce po nila ang Hyundai Starex, that time na yon everything changed. Dahil pinatunayan po ng Hyundai na maganda ang quality, maganda ang design, performance, syempre yung kanilang diesel engine. So tumabo sila ng benta mga ka-idol. Hinahanap po sila when it comes to choosing the right van for the family. Nung hinire po ng Kia ang designer ng Audi, that time na yun, nagbago na ang design ng Kia. Gumawa po mga ka-idol. At mind you, tignan mo ang Kia ngayon. Tignan mo ang Hyundai. Ibang-iba na sila compared nung dati. At hindi mo na matatawaran. Sila na ngayon ang nagdi-decide when it comes to pricing dahil it shows naman sa kanilang design and quality. Comfort. Diba? Kumbaga, proven na kagad na may quality sila mga ka-idol. So, no exemption na pagdating po dyan mga ka-idol. Okay? So, back dito sa Chinese brand. I remember, 2007-2008, lumanding po dito ang Chery. So, that time na yon napakaganda po ng kanilang ipinakilalang sasakyan, yung Chery QQ. Ang cute mga ka-idol, murang-mura, ang gaganda po ng kulay. Natakot po ang Toyota that time, na wherein marami pong bumili. And even ang Chery ay pumasok po sa mga fleet account, na which binili po ang maraming stock or inventory po ng Chery nitong Pepsi. So that time na yung mga ka-idol, medyo kinabahan na po ang Toyota. Pero mga siguro ilang taon lang mga ka-idol, they found out na baksak ang quality. Disposable car pala. So that time na yon nag-iba na sila ng purchase. So namayag pag uli ang Toyota mga ka-idol. Okay? So ngayon, bumalik ngayon ang Chinese brand. But, way back 2010 mga ka-idol, I remember pumunta po ako ng Macau. Knowing Macau mga ka-idol, ano ba ang trabaho meron doon? Diba? Hospitality, it's more on hotel or either mag-driver ka. Pero nung dumating po ako doon, iba po yung aking intensyon is mag-apply po sa automotive, maging salesman po doon dahil very fascinated po ako sa mga magagandang sasakyan. Mga sports car, luxury car. At that time na yon, ang tinatangkilik po doon is yung Porsche, Lamborghini, Maserati, yung BMW, Mercedes, Rolls-Royce at marami pang iba mga ka-idol. Pagdating po sa Japanese, nandiyan na kaagad si Nissan, nandiyan na si Mazda, nandiyan po si Honda, some is Suzuki, pero si Toyota ay belong po sa mga government. No, I don't know mga ka-idol. Pero yung kanilang trucks like Shackman mga ka-idol, nakikita ko na yan doon mga ka-idol. But yun nga, di ako mapaniwala, nandito na rin sila mga ka-idol. So, nung bumalik ako dito way back 2012, no, kwento ko yan sa aking boss na nakipag-mingle po ako doon that some of the agents na nakausap ko na itong Chinese brands ay nag-hire ng mga designer coming from Europe na wherein gagawa po sila ng magandang sasakyan na may magandang technology na which ibibenta nila sa buong mundo. Na hindi ko iniisip na papasok din pala sa kanila ang
electric vehicle, itong EV mga ka-idol. So, I don't know na that time na yon magmamaterialize na yon. So, way back 2014, lumanding po sa Eastwood ang MG. That time na yon ang kanilang engine is ICE pala, no? Internal combustion engine. So, maganda po ang naging reputation ng MG way back 2014 dahil maganda ang design, sobrang mura, very spacious, maganda din daw ang performance. So, that time na yon yung trust ng tao ng Pinoy ay daan-dahan na nagsiship sa mga Chinese brands mga ka-idol. And ngayon, sunod-sunod na, massive na, marami na nagsunuran mga Chinese brands mga ka-idol. But, according to my research also, nakapanood ako sa YouTube na marami din pong failures ang Chinese brands na wherein pumuputok ang battery. BYD cars burning to the ground. There is quite a few that this has happened with. And there's actually an independent website that has no connection to any car maker that I know of whatsoever, doesn't advertise for any car maker. It's called 12365auto.com. BYD led the list of the most complained about models of car last month according to the customer complaint tracker. Bumibigay yung brakes, madaling kalawangin, nagiglitches yung kanilang infotainment. So, dito sa Pilipinas, medyo wala kang masyadong makita, medyo minimal or sabihin na natin isolated case. Pero yung takot natin, idol, nandun pa rin. Yung stigma natin sa mga ganitong klaseng produkto ay nakakatakot pa rin. So, ano ang positive kung sakaling bibili ka ng Chinese brand? So, nandun na kagad yung design. Diba? Hindi ka mahuhuli sa design. Futuristic design, mga ka-idol. Although it's futuristic design, ang downside lang dito mga ka-idol is syempre hindi mo na malalagyan ng accessories. Dahil futuristic na mga ka-idol, hindi ka na makakabili ng accessories sa Banawe. Hindi ka na makakapaglagay ng mga add-ons dahil sobrang gwapo na eh. Di ba? Number 2, engine technology. So marami kang mapapilian. May internal combustion, meron silang EV, yan. Very massive ang EV mga ka-idol. And meron din silang parang hybrid. Ayan. Okay, number 3. Pagdating sa fuel efficiency, hindi mo matatawaran ang ang EV mga ka-idol, matik na kagad 'yan. Yun nga lang, ang problema diyan mga ka-idol is syempre yung pagcha-charge mo, baka makalimutan mo na hindi ka pala nakapag-charge. Baka mamaya maabirya ka, baka kailangan mo muna mag-charge bago ka tumakbo. 'Di ba? Isa rin 'yun sa medyo konting downside doon. Number 4, amazing technology like infotainment. Ayan, sobrang laki ng display, may tablet ka na sa loob, pwede pang mag 360. To. Tapos may nandoon na rin yung mga applications like yung Spotify, nandiyon na rin yung YouTube, ayan. Tapos safety. Hindi rin sila pauli when it comes to safety. Quality, pati yung gulong nila. Tignan mo yung gulong nila mga ka-idol. Wala kang makita diyang mga Yokohama, Bridgestone, sila, it's more on Continental, Michelin, Pirelli, di ba? Mamahaling gulong din mga idol. Number 5, syempre, when it comes to pricing, very competitive. You get all you want. Lahat ng features na magaganda nasa iyo na. Nakakapakababa ng presyo compared sa mga Japanese brands or Korean brands. Discounts and promos, very competitive mga idol. Yun ang positive dito sa mga Chinese brands na ito. Pero siyempre, as a buyer, siyempre, hindi ka lang titingin doon. Mas una mong pina-priority is yung negative. Dahil siyempre, depende sa buyer kung matatanggap nila yung negative o hindi. 'Di ba? Yun naman talaga ang natin bakit ako bibili sa'yo? So, number 1 mga ka-idol, siyempre yung stigma natin as Chinese cars. 'Di ba? Pag sinabi mo Chinese cars kagad, Chinese cars is disposable car. 'Di ba? Yun ang nasa stigma natin. Yun ang iniisip natin. Saksakan mo pa diyan yung tension natin diyan sa WPS. Nako. Huwag tayo bibili niyan dahil kasi Chinese brand yan. Lalo pa natin silang pinayayaman. Bakit natin dito tatangkilikin yan? Pero magkaiba yan mga ka-idol ha. Sasakyan yan. Yun is conflict yun. Pero siyempre, depende na lang po yan sa nag-iisip. Okay? Number 2. Limitado lang ang dealership. Hindi katulad ng mga Japanese cars. Kahit saan ka pumunta, may dealership. Sila limitado lang mga ka-idol. Tapos, when it comes to parts, ayan,
wala kang mga makitang display ng parts doon. Na meron sila naka-display na ganitong klaseng parts, o 'di ba, na readily available. Pero aggressive sila ha. Okay, service. Nasaan ba service dito? But more on lobby lang to rito ah. Puro more on ahente lang to. Medyo doon ka rin matatakot mga ka-idol. Siyempre, kahit paano, visible sana yung parts tsaka yung service. Para at least alam mo na kung sakaling may problema or magkaroon ng aberya, meron kang pupuntahang service, di ba? Dahil isa sa mga tanong ko mga ka-idol diyan sa EB, no? Na just in case mabangga ako, ngayon, may makukuha ba akong pyesa agad? Maghihintay ba ako? Ilang buwan ko sakali maghintay? Dahil I remember, manager po ng isang Chinese brand, di ko na sasabihin dito, kaibigan ko yung manager, tinanong ko, ano ang major problem ninyo pagdating sa after sales? Sabi niya, pyesa. Matik na yung mga ka-idol. Sa mga Facebook groups diyan, tignan ninyo. Hindi ba sila natatakot? 'Di ba mga iba diyan, mga nabangga, saan ba ako magpapa-service? Saan ba ako makakabili ng pyesa? 'Yun ang kinatatakot nila mga ka-idol. Okay? 'Yun, yung service, yung quality ng service tsaka yung warranty. Totoo ba yung 5 years, 10 years? Baka naman baka bola lang 'yan. Kasi kung 5 years ang warranty, hindi naman na available ang parts, wala din saysay ang warranty, di ba? Kahit sa inyong insurance mga ka-idol, ganun din. So, yun. Number 4, yun. Number 4, yung resale value. I remember, I think, nung last year, nagbenta po ako ng Chinese brand. Di ko na rin sasabihin dito. Almost umabot po ng 1 year sa aming display. Nabenta siya because may requirement yung isang kliyente sa kanyang company na kahit Chinese brand, basta't ganito lang yung presyo. Nabenta. Pero sobrang baba mga ka-idol. Pero selling that to individual, hindi mo may bibenta mga ka-idol. Mahihirapan ka. Isa rin po yun sa problema ng Chinese brand is yung resale value. Okay, number 5. Ang tanong, makakasurvive ba ang company ng Chinese brand na yan in 10 or more years to come? Diba? Dahil tignan nyo yung Korean brands. Ilang taon ba bago sila nag-evolve? Ilang taon ba bago nag-trust sa kanila ang tao? Diba? Matagal mga ka-idol. Decades ang binilang mga ka-idol. So meaning, kailan tayo magtitiwala sa mga Chinese brands na yan? Diba? Soon. Depende na lang, okay? So, ano ang verdict dito mga ka-idol? Dapat ba ako bumili as a personal? Ako ha, kung ako tatanungin nyo, si The Carlo Expert. Dapat ba ako bibili o bumili ng bagong sasakyan ngayon, Chinese brand? Okay, siguro kung ako tatanungin mo at kung may pera ako ngayon, siguro after 6 to 10 years, depende kung wala na talaga ako nakitang problema. Okay, at dumami yung kanilang dealers. Anong brand? Kung bibili ako ng Chinese car, siguro when it comes to brand, baka BYD lang. Okay? Dahil ang BYD ay pinakamalaking ano po yan, battery manufacturer sa China. Okay? At yung BYD ay gumagawa na po ngayon ng iba't ibang sasakyan na particular on electric vehicle, like yung pickup truck, yung mga trucks, no? Yung mga buses, and gumawa rin po sila or meron po silang ngayong mga malalaking barko na mag-distribute o logistics po ng mga sasakyan sa buong mundo. So ibig sabihin, when it comes to branding mga ka-idol, siguro doon lang ako sa pinakamalaking brand, which is the BYD. Hindi ko naman binubuhat ang BYD, pero siguro kung bibili ako, BYD muna. Okay? Kung yung ibang brand maganda rin, pero saka na, doon lang muna ako sa BYD. Dahil yun ang talagang parang nakikita ko. Pero wag lang sanang magka-problema when it comes to parts. Okay? So, yun lang ang masasabi ko mga ka-idol. Before you buy a brand new car, especially Chinese brand mga ka-idol, kailangan mo munang mag-research. Manood muna kayo ng YouTube sa ibang bansa, sa China,
and sa Australia, and pumasok din po kayo sa mga Facebook groups kung ano yung mga issues na na-encounter po nila, at kung sa tingin po ninyo medyo unsatisfied po kayo, wag po kayo mag-invest, wag po kayong bumili dahil sayang lang rin po ang inyong pera. Okay? So, I hope nakatulong po ang video ito sa pag-decide po ninyo ng pagbili po ng Chinese brand. Okay? Thank you for watching kay The Carlo Expert.